So ayan guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video po natin is quick review lang po tayo about KLX 140 RF. So dun lang po tayo sa mga basic na nalalaman natin tungkol sa motor na ito. So KLX 140 RF is a production bike. So meaning, pag production bike guys, wala po siyang papel. Wala po siyang papers, hindi po siya road legal. Yan. So pag production guys, usually ginagamit ito sa motocross, enduro cross o trail riding. Yan. So mga basic lang po yung nalalaman natin na i-share po natin sa inyo tungkol sa KLX 140 RF by Kawasaki. Dito tayo muna sa engine nya. So ang engine nya guys is 140cc yung nakalagay dito. Pero yung nakalagay dito sa engine nya is 144. Yan. Tsaka carb type po guys. Hindi po siya FI. Pasensya na po guys kasi ginamit ko na kanina, sinubukan ko para alam ko naman yung aking sasabihin sa aking vlog. Kaya sinubukan natin kanina, kaya pasensya na po, medyo may putik-putik na. Yan, pero kalalabas lang po yan. Bagong bago po. So dito naman tayo sa gulong. Bali ang gulong nya guys is sa likod is 18. Naka 18 rim na siya at 21 sa harap. So ang size ng gulong niya sa likod is 4.10 by 18 na IRC Vulcan Duro. Parehas po sa harap na Vulcan Duro din. Ang size sa harap ng gulong is 2.75 by 21. Okay. Ang motor na to is naka low speed siya guys. Naka-design talaga sa off-road terrain, mga kabundukan, motocross, mga racetrack, ganyan. Makikita nyo yung sprocket nya sa likod is 57 guys, napakalaki. Tsaka sa harap napakaliit naman. So hindi ko pa nabilang yung ngipin ng sprocket sa harap. Baka nasa 12 yan o 13. Tsaka 428 po yung size ng kadena. Tsaka makikita nyo guys na meron siyang chain guide. Kasi mostly kasi pag walang chain guide sa mga, lalo na sa mga mabato at bumpy na daan, usually kumakalas yung kadena sa sprocket, yung natatanggal yung kadena. Kasi pag enduro kasi hindi mo naman kasi kailangan na higpitan yung kadena mo. Dapat meron siyang allowance guys. Hindi naman maganda yung mahigpit na mahigpit. So kapag dumadaan ka sa mga mabato o bumpy na daan, lalo na sa off-road, ito gumagalaw ito guys. Kaya kagandaan na meron kang chain guide para iwas kalas na rin. Base sa ating experience, kapag tumatawid ka sa river cruising na may malakas na agos, patulak dito yung agos ng tubig, makakalas yung kadena mo sa sprocket. Kaya yan, kagandaan yan, meron siyang chain guide. Tsaka oo nga pala guys, yung gulong nya is, ay yung rim nya aluminum na siya, aluminum alloy. Tapos ang kagandaan yan, naka rim lock, both front and rear, naka rim lock na yan. So ang gamit ng rim lock, kapag na flat yung gulong mo, nandun ka sa bundok, pwede mo pa rin siyang ibanat sa uphill kahit flat na siya. Kasi nakalock yung gulong sa rim. Pag ikot ng gulong sa uphill, hindi iikot yung gulong mo sa rim. Kumbaga, kaya nga rim lock, kasi yung gulong nakalock na dito sa rim. So yan. At ang caliper niya sa likod is single piston. Saka sa harap, dual disc brake na yan, both front and rear. Saka pag production bike talagang wala kang makikitang ilaw, wala siyang ilaw. Tsaka punta naman tayo dito sa starting system nya. Okay, when it comes sa starting system, wala siyang susi, wala siyang susian. Nakalagay lang dito guys is yung choke. Tsaka ito lang guys, yung kill switch nya. Pag in-on mo siya, under na yan. Pag pinus mo yung push button, mapapansin nyo guys, yung push button nya is nasa kaliwa. Usually yung mga motor natin dyan, di ba, nandito sa kanan yung push button.
Pero itong KLX 140 RF na production dito po sa kaliwa. Yan. Tsaka ito po yung stock na manibela. Bakal po siya guys. Pwede rin pong palitan kung gusto ng may-ari. Tignan nyo, wala siyang bar pads dito. Handle bar pads. Wala po siyang handle guard o hand guard. Yan. So talagang kabibili lang guys, hindi pa siya na upgrade kasi marami pang idadagdag para maging compatible naman yung rider. Pero para sa akin okay na yan. Talagang nakasit na siya na pambundok, pang motocross, trail race, indoor cross o whatsoever, basta related po sa off-road activity. Okay. Tsaka meron na rin siyang plastic na engine guard skid plate. Maliit nga lang siya. Pwede naman siyang, marami naman nabibili sa online na skid plate nilalagay dito para maprotektahan yung makina natin. Kaya maganda talaga pag may engine guard. So okay, ano pa yung kailangan nating i-share guys? Tsaka yung transmission niya guys is hanggang 5th gear po siya. 1 down, 4 up. Yan, kikita nyo. Yan, ito po, 1 down, 4 up. Tsaka twisted na rin po yung cambio niya, pati yung foot peg niya. Yan, para in case na matutumba ka, hindi yan mayuyupi o mababali, kundi nagaganyan siya, oh. Pati yung cambio, pati sa kabila po. Tsaka punta naman tayo dito sa suspension niya. So unahin natin yung monoshock na adjust po guys. Meron siyang hard, meron siyang medium at saka soft. Ewan ko lang, not sure, pero may ina-adjust siya guys. Kung gusto mong medyo mas mabigat yung rider, medyo pihitin mo, punta mo sa hard. Yan. Dito rin guys, na-adjust din. Yan makikita nyo S at saka H. Yan. So ibig sabihin niya soft and hard. Yan. So nakalagay po sa soft. Yan. Okay. So kung ang height mo guys is 5 flat, medyo alanganin. Tiptoe yung pagtukod mo. Medyo alanganin yung height mo guys. So ang talagang height na compatible dito sa KLX 140 RF is 5'5". Yan. So kung 5 flat ka at gusto mo magkaroon ng ganitong motor, may remedyo tayo dyan guys. Ito, may nabibiling ganito guys na lowering link. Yan. Ito lang papalitan guys para bababa siya, tapos abot na ng maliliit na rider na tulad ko. Pero para sa akin, sakto naman sa akin. 5'5 ko siguro. Not sure. Pero wala namang problema. Abot ko naman guys. So yan. Tsaka kung gusto mong pababain pa ng konti, yan, ayon sa kaibigan natin na rider, yun, in-advise niya sa akin na pwede namang isagad yung monoshock niya kasi yun, makikita nyo guys, may allowance pa siya. Pwede natin isagad dito sa taas. So okay, ano pa? Tsaka ito pa guys, madadagdag ko. Yan. So kung mababasa nyo dito guys, this vehicle is designed for operator only, no passenger. So meaning, hindi po siya allowed na mag-angkas o dalawa kayong sasakay. Pwede naman siguro kung bata lang o magaan yung sasakay mo, okay lang. At this vehicle is an off-road motorcycle only. Was not manufactured for use on public street, road, or highways. Respect environment and rights of other people. Read owner's manual. Okay, so yan. Hindi po siya nakadesign sa highway. So yun. Sabi ko nga kanina, nang sabi ko, this is a production bike. Usually, specifically used for motocross,
enduro cross or trail riding. So okay na. Ano pa? So ito lang guys yung gusto kong baguhin lang guys sa kanya. Pakita ko lang guys yung dito yung mga electronics parts niya. Mostly nandito na yung CDI at saka yung regulator. Yan. So wala lang siyang takip guys. So para sa akin mas gusto kong takpan siya. Kasi pag daan mo sa mga river cruising, kasi pag nababasa yan, alam naman natin ang CDI, pag nabasa yan, automatically shut off na yung makina pag napasukan ng tubig. So ito lang guys ang ma-advise ko, lagyan nyo ng takip dito para protection natin sa tubig o di kaya tubig ulan. So ito yan, made in Indonesia. So ewan ko kung Indonesia talaga yung nang manufacture nito o pagkakalam naman natin sa Kawasaki is made in Japan. Pero doon siguro sa Japan nang galing yung pyesa, tapos inassembled na sa Indonesia, tapos in-upgrade ng konti, kaya yan yung new look nya. So madadagdag ko guys, yung unang modelo ng KLX is KLX lang, KLX 140, yun lang, wala siyang RF, wala siyang G. Tapos sumunod na yung KLX 140G, at saka ito na yung latest model ng Kawasaki ngayon, itong KLX 140 RF. Okay, so ano pa bang hanapin mo? Dito na tayo sa Kawasaki. Saka yung tambutso guys, maganda yung tunog, ayos na sa akin yan. Pero sa mga ibang riders, kung gusto nilang palakihan ng butas, kasi usually naman pag ginagamit sa bundok, kailangan talaga yung mas malakas na puwersa ng motor para dagdag lakas na rin, ika nga nila, pag naka open pipe sa bundok. Yan. So ang pinapayo ko lang sa mga kapwa trail riders dyan, ingat-ingat po tayo, maging responsable po tayo, at maging disiplinado po tayo. So kailangan natin palagi yung disiplina sa ating sarili, at importante bago tayo bumiyahe, kung saan man tayo pupunta, huwag tayong makalimot sa may kapal. So yan po yung naging content natin ngayon, tungkol naman sa mga ibang bagay na hindi natin nabanggit tungkol dito sa KLX 140 RF by Kawasaki. Meron naman dyan si Google na tutulong sa atin, kasi doon lang rin ako nag-research ng aking kunting kalaman about sa KLX 140 RF. So ayan, sign off na tayo. Okay, so before natin mag sign off, sa mga bago pa nating subscriber dyan, so please subscribe and hit the notification bell para always updated sa ating mga bagong upload. So ride hard, ride safe, goodbye. So pag nagmumotor tayo, kailangan natin palaging magsuot ng helmet, hindi yung mga iba dyan na nilalagay sa siko. Yan, hindi naman para siko yung helmet. So kailangan natin ding maging safety. Okay, let's go.